Ang pinag-usapan namin kanina na hanggang ngayon ay patuloy pa rin dahil iniwan ko muna yung 14 sa loob at kasalukuyang nag-uusap pa sila ng mga abogado ng Office of the Ombudsman. At ang masasabi ko lamang ay maaari nating asahan na magkakaroon tayo talaga ng malalakas na kaso laban sa mga nag-abuso sa kaban ng bayan. At kung mapapanagot natin ang mga ito, ay makakaasa rin tayo na meron tayong mas magandang kinabukasan bilang isang bansa. Sir, tapos na yung submission, yung sinasabi natin, that's in the borders. Oo, naibigay na namin. At marami pang mga bagay ang ginawa para nga mapalakas ang mga kaso natin. So, we have back to yung affidavit na support doon sa defense doon sa mga officers na pinag-istigan. Oo, siyempre ito kasama doon sa isusumite na reply affidavit, no, ng mga panel of investigators. Pero marami pang mga karagdagang impormasyon tayong naibigay na ang bottom line niyan, ang purpose niyan ay mapalakas pa ang ating mga kaso. At ang panggagalingan ng pagpapalakas sa kaso na yan ay hindi lamang galing sa 14 na ito, kundi may mga panibagong mga witnesses tayong isasama para sa build-up of cases. Kung sino ang mga idadagdag nating witnesses ay huwag niyo muna akong tanungin dahil confidential pa yan. Hanggat hindi pa sila nakasubmit ng kanilang affidavit ay hindi ko pa maibabahagi sa publiko kung sino ang mga additional witnesses na ito. Pwede ko lang malaman, sir, kung ilan po yung Marami. Can you identify po the specific case po na dinagdagan nyo ng testimony? Lahat po ng nasa sinumpaang salaysay nila ay ibinibigay namin ang mga pruweba namin. No? Lahat ng mga napangalanan sa kanilang sinumpaang salaysay ay ibinibigay na namin ngayon ang mga katibayan. Sir, sino po yun? Basahin nyo na lang yung kasama yung mga delivery and lahat yun, lahat ng pinangalanan. No? Pero safe to say, kasama po si dating House Speaker. Kasama siya sa napangalanan. sir, mga bagong ituturo ba o ituturo yung mga bagong witnesses outside po sa Sa ngayon, wala pa. Ang sinasabi ko ay meron tayong karagdagang mga witnesses. No? Okay? Thank you po. Thank you. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa bagong pahayag ni Attorney Livy Baligod na nandito ngayon sa Ombudsman no. Nagpunta po sila kasama ang Brave 14 ng mga ex-Marines para po dito sa patuloy pa rin na pag-build ng kaso no laban doon sa mga sangkot sa mga katiwalian no, particularly po dito sa mga na-deliveran ng mga mali-malitang pera mga kababayan. At dito sinabi ni Attorney Livy Baligod no, bukod doon sa or aside doon sa mga bumaliktad nga apat na mga ex-Marines mga kababayan ay patuloy pa rin po sila dito no sa kailang pagharap sa Ombudsman para dito sa pagpapalakas ng mga kaso no laban doon sa mga pinangalanan doon sa mga nakatanggap ng mga mali-malitang pera mga kababayan no. At alam niyo na rin yung mga pangalan noon na binalita na noon pa no ng mga tumanggap na deliveran di umano ng mga mali-malitang pera. At ito ngayon sabi ni Attorney Livy Baligod no, meron po silang panibagong mga testigo no na isasama dito sa pagpapalakas ng mga kasong ito para wala nang lusot no itong mga involved daw dito sa mga katiwalian. At although hindi naman po dinisclose muna ni Attorney Livy Baligod kung sino-sino itong mga bagong testigo nila, mga bagong witnesses no, confidential pa daw. At hinihintay pa ni Attorney Baligod yung mga affidavits nila dito mga kababayan no. At balang araw no or sa susunod na mga araw baka malaman na po natin no, kung sino-sino itong mga bagong witnesses na ito, kung kasamahan pa rin ba ito ng mga ex-Marines or
mga dating ex-marines pa ba ito, no? Mga kasamahan na mga hired ni Saldico para mag-deliver ng mga mali-malitang pera or kung ibang mga personalidad ito mga kabayan or kung ibang background kaya ito, no? Although matatandaan natin yung press conference nila na ginawa, no, doon sa may EDSA na kung saan meron pang mga panibago mga ex-marines pa na pinalabas nila or inilabas nila yung dating 18 ex-marines, merong nadagdag na 14 yata yun mga kababayan at meron pa daw additional na 7 pa mga kababayan, no? At sinabi nga noon na nasa 100 something ata yung mga ex-marines na kinuha nga ni Saldico, no, para sa kanyang security or mga bodyguard, mga ganon. Baka kasama ito dito sa sinabi ngayon ni Attorney Levy Baligod, no, na mga bagong testigo para mas mapalakas pa yung kaso mga kababayan despite doon sa 4 na nag-recant or bumaliktad dito mga kababayan. Although sinabi naman ni Attorney Baligod na wala na masyadong effect yung recantation ng 4, no, dahil yung testimony nilang una yung siguro ang mas mabigat dito, no, yung recantation ay parang less weight na daw po yun mga kababayan, no, when it comes dito sa mga kaso or sa paghihiring ng kaso. So abangan natin mga kababayan kung ano pong kinainatnan dito, no, sa kasong ito, no. At matandaan natin nung nakaraang araw, no, na may patutsadahan itong si Congressman Egay Arese at si Yusek Claire Castro mga kababayan, no, dahil nagkomento po itong si Congressman Egay Arese na tila baga hindi kayang ipakulong, no, ni President Bongbong Marcos yung kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez mga kababayan, no. Bagay naman na inalmahan ni Yusek Claire Castro mga kababayan, no. So ito na mga kababayan, ito na tuloy-tuloy na yung proseso dito. Sana ay makasuhan na po ng ombudsman, no, talaga itong dating House Speaker, no, na dati pang sinabi na kakasuhan na pero for preliminary investigation pa lang pala mga kababayan. So sana matuloy na, makasuhan na po dito, no, sa Sandigan Bayan mismo, no, at mairaffle na yung kaso at eventually maglabas na po ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan laban dito kay former House Speaker Martin Romualdez at for sure maraming mga nag-abang na po dito talaga mga kababayan, no, itong pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez kasi non-bailable po ito mga kababayan, kagaya ng mga kinaso nila kay Senator Marcoleta, kay Defensor, kay Jingo Estrada, mga non-bailable kasi plunder ito mga kababayan, no? At sana lang ay as soon as possible na agad kasuhan na ng ombudsman sa Sandigan Bayan itong si dating House Speaker Martin Romualdez mga kababayan, no? Kasi may mga balibalita na sinabi na nagtangka daw itong tumakas, no, or lumabas ng bansa, although dininay naman po yan sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez at willing naman daw po silang mag-cooperate, no, dito sa sinasabi ni Ombudsman Remulla, no, at talagang kaabang-abang ito mga kababayan kung talaga kayang makakasuhan at maaresto, no, itong si dating House Speaker Martin Romualdez kasi noon pa po ito, no, mga kababayan, na sinasabi nilang kakasuhan. So dalangin natin na talagang managot talaga yung mga involved dito, no, sa malawakang korupsyon sa ating bansa at maibalik ang mga perang ninakaw nila na up to 1 trillion, no, or more than 1 trillion na daw ito mga kababayan. At sana si Saldico rin ay mapauwi, no, dito sa Pilipinas para harapin yung mga kaso na kinaso sa kanya at magsalita po siya mga kababayan, no, at naniwala po tayo na si Saldico ay hindi siya yung pinaka-mastermind dito dahil may mga malaking tao pa naman sa likod niya mga kababayan, no, at naniwala tayo na hindi naman niya magagawa yung mga ganung bagay, no, na ganung kabigat na mga nakawan kung walang pahintulot doon sa mas nakakataas sa kanya. So para sa akin ay pwede siyang kunin sana na state witness dito mga kababayan, no, para ikantan niya yung lahat ng kanyang mga nalalaman kung sino-sino yung mga nag-utos sa kanya para gawin yung mga bagay na iyon, no, dahil talagang malaking pera ito mga kababayan ang nawala sa kaban ng bayan at malaking dagok ito sa ekonomiya natin. Naghirap na po tayo, ang mahal ng bilihin, lahat talaga apektado, no, lalong-lalo na yung mga mahihirap mga kababayan at hindi ito pwedeng pang-ayuda lang, no, or hindi ito pwedeng bibigyan lang ayuda, no, dahil yung ayuda ay isang araw, dalawang araw ubos na yan. So sana matulungan yung mga
kababayan natin na pang long term talaga mga kababayan sa pamamagitan ng mga proyektong pangmatagalan na talagang mapakinabangan ng ating mga kababayan, no? At maipakulong ang mga involved dito at mabawi yung mga ninanakaw nila mga kababayan. So ano po masabi nyo dito sa bagong statement ngayon ni Attorney Levy Baligod na nandito po sila ngayon sa Ombudsman, no, para sa tuloy-tuloy na proseso, no, para habulin yung mga involved dito sa mga nakawan, lalo-lalo na yung mga na-deliveran ng mga mali-malitang pera. So nandito yung mga ex-marines na 40 na lang ngayon dahil bumaliktad na nga po yung 4, no, at tuloy-tuloy yung kanilang pagbigay ng impormasyon, no, dito sa Ombudsman mga kababayan, at abangan po natin kung sino kaya itong mga bagong witnesses, no, mga bagong testigo na ihaharap nila Attorney Levy Baligod para mapalakas palalo yung kaso laban dito sa mga involved dito. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.